Amen. So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At syempre, panibagong linggo na naman tayo. At ang title ng ating Morning Revival for this week ay Job and the Two Trees. Amen. So ang schedule natin ngayon ay Week 4, Day 1. So Week 4 na tayo at Day 1. So mag-umpisa na tayo. Babasahin ko yung mga Bible verses natin. Genesis 2:9. And out of the ground, Jehovah God caused to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, as well as the tree of life in the middle of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. So i-highlights natin dito yung two trees. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. So ito yung dalawang puno na binanggit sa title natin. At nung panahon na yon, sa Genesis chapter 2, itong dalawang puno ay matatagpuan sa gitna ng Garden of Eden, kung saan nilagay ng Diyos ang tao. So ang tao ay nandun, ang pangalan ng hardin ay Hardin ng Eden, at doon sa gitna ng Hardin ng Eden, nandoon yung dalawang puno. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. So ito ang paksa natin ngayon. 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, of it you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Warning ito. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng babalang ito na huwag mong kakainin ang puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin yan, sabi ng Diyos. At sabi ng Diyos, kapag kinain mo yan, o sa araw na kinain mo yan, ikaw ay siguradong mamamatay. So hindi sinabi ng Diyos, baka mamatay ka. Kundi dinagdag pa niya yung salitang siguradong mamamatay ka. So malinaw ang babalang binigay ng Diyos sa tao. Malinaw. Di ba? Huwag mong kakainin. Huwag mong kakainin. No, subalit, sa kasamaang palad, kinain pa rin ng tao. At sinabi ng Diyos, malinaw, kapag kinain mo ito, sa araw na kinain mo ito, siguradong mamamatay ka. So, ang tanong, nung kinain ni Adan at ni Eva yung bunga ng puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, namatay ba sila? Well, pwede natin sabihin, oo, namatay sila. Nung araw na yan, namatay sila. Pero hindi naman sila namatay physical. Pero kalaunan, namatay din sila. Kaya, ang ibig sabihin ng Diyos sa araw na yan, no, yung araw na kinain mo na yan, mamamatay ka. At ang unang namatay sa tao ay ang kanyang espiritu. Nasa kanya pa rin yung espiritu, pantaong espiritu, subalit yun ay namatay. Kaya sa Ephesians sinasabi dyan, tayo ay mga patay sa kasalanan. No? Ano ang patay na bahagi? Yun ay ang ating espiritu. Nang ibig sabihin, napatay o napawalang visa ang kanyang function. Yung function ng espiritu ay hindi na gumagana. Kasi ang espiritu ng tao, nilagay yan ng Diyos sa loob ng tao sa pamamagitan ng paghinga ng Diyos sa ilong ng tao. Nang nilalang ng Diyos ang tao, hininga niya yung hininga ng buhay. At yun ay naging espiritu ng tao. At ang espiritu ng tao ay naging isang organ, isang sangkap na pwedeng gamitin ng tao upang makaugnay niya ang Diyos. At ito rin ay isang sangkap na pwede niyang matanggap ang Diyos bilang espiritu tungo sa Kanya. At ito rin ay isang sangkap na kung saan siya ay nakakatanggap ng intuition mula sa Diyos. At nandiyan din yung tinatawag na budhi ng tao. So, yan ang mga function ng espiritu. At nung ang tao ay kumain
Doon sa puno ng karunungan ng mabuti at masama, ang kanyang espiritu ay namatay. Nawala ng function. So, yun yung kwento. Amen. So, magbabasa na ako. In the divine revelation in the Holy Scriptures, there are two trees, two sources, two lines, two principles, and two ends. So, yan yung two trees. Okay? So, yan two trees ay naging two sources. Meron siyang dalawang pinanggagalingan. Yung isa ay ang Diyos at yung isa ay si Satanas. So, dalawa lang. Kung hindi sa Diyos kay Satanas, at kung minsan naman hindi kay Satanas, kundi mula sa Diyos. Sources siya. Two lines. Ang ibig sabihin naman ng two lines, naging dalawa siyang linya ng pamumuhay natin. Minsan namumuhay ka doon sa linya ng puno ng buhay. At yan ay linya ng Diyos. At yung isa naman ay naging linya na kung saan ang tao ay nabubuhay sa prinsipyo ng kaalaman ng tungkol sa mabuti at masama. At yan linya na yan ay linya ni Satanas. Kaya dalawang linya, dalawang prinsipyo. Prinsipyo ng puno ng buhay at prinsipyo ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So, naging dalawang prinsipyo. At dalawang ends. Sa kalaunan kasi, sinasabi natin, dalawang linya yan. Nag-umpisa sa Garden of Eden, isang linya ng puno ng buhay, isang linya ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At magkakaroon niya ng dalawang ends. Dulo, katapusan, o consummation, pagpapasukdol. So, magkakaroon sila ng pagpapasukdol. Sa ngayon, lumalakad tayo sa linya ng buhay, lakad. Pag umabot na sa dulo, meron siyang pagpapasukdol. Yun ang dulo niya. Ganon din naman yung mga lumalakad sa prinsipyo ng puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Lakad. Landas na yan. Pagdating sa dulo, meron din siyang consummation. Ito, babasahin natin. Amen. In Genesis 2, there are two trees, the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. However, in Revelation 21:22, we see only one tree, the tree of life, in a holy city. In the center of this city is the throne of God and of the Lamb, indicating God's administration. The Lamb is the lamp, and God is the light in the lamp. This indicates that God and the lamp, the light and the lamp, are one. Out of the throne of God and of the Lamb, that is, out of the one God, flows a river, and on the two sides of this river grows the tree of life. So kanina sinabi natin meron dulo. Okay. So pagdating sa Genesis 22, ang binanggit na lang ay yung tree of life. Ibig sabihin, naghiwalay na sila. Nagkaroon na ng kanya-kanyang resulta o ending itong dalawang tree na ito. Pagkatapos silang mag-umpisa, naging linya na sila. Okay, at pagdating sa dulo ng linya, pagdating sa Revelation 22, ano makikita natin dito? Isang city, holy city, New Jerusalem. So yan ang naging resulta ng tree of life. Yan ang ibinunga niya. Yun yung kanyang conclusion o consummation. Yan yung holy city, the New Jerusalem. And then binigyan din tayo rito ng pananaw, mahalagang pananaw tungkol sa holy city. Na kung saan sinasabi sa atin, doon sa holy city ay meron throne. Meron throne doon.
At mula sa trono, umaagos ang tubig ng buhay. So ito ay isang trono ng agos ng buhay. At sa bawat gilid ng ilog ng buhay, nandoon yung tree of life. So, andun na yung tree of life. Nag-umpisa siya doon sa garden, tapos naging linya siya, okay, na kung saan merong prinsipyo, di ba? Merong, sabi sa atin, dalawang sources, 2 lines, and finally, 2 ends. So, anong meron sa tree of life sa bandang dulo? It's a holy city. Diba? At ano naman yung pananaw, mahalagang pananaw na meron sa holy city? Yung throne of God and of the Lamb. At mula sa trono, dumadaloy ang ilog ng tubig ng buhay. At nandiyan sa may gilid niya, ang puno ng buhay. So yun na yung ending. No, yun na yung ending. So kung magtatanong kayo, so Brother Danny, yung tree of life nag-umpisa sa Garden of Eden. Tama. Sabi mo, naging linya siya. Tama. So yan yung linyang tinatahak natin ngayon. Pagdating sa dulo, ano na siya? Holy City. Okay. At ano naman meron sa Holy City? Trono ng Diyos at ng Kordero. Okay. Anong meron sa trono ng Diyos at Kordero? Daloy. Daloy ng ilog ng buhay. At sa tabi ng ilog ng buhay, masusumpungan ang tree of life. Amen. So yan na yung ending. Amen. So today's reading na ako. All the evil things in Revelation 22 are involved with a lake of fire. That's the two ends of the city of water. That's the two ends are the city of water and the lake of fire. Between the two sources and the two ends are 2 lines, which become 2 ways. Each source issues in a line that becomes a way, consummating in an end. Yeah, so dito naman binanggit yung dulo ng tree of the knowledge of good and evil. Ito ay magko-consummate sa lake of fire. Lake of fire. Kaya sinasabi sa atin na maging sa panahon na ito, lahat ng mga negatibong bagay, okay, ay may kinalaman sa lake of fire. So, lahat ng negatibong bagay. Kaya ang dulo ng tree of the knowledge of good and evil ay lake of fire. Amen. Kaya ang dalawang dulo, ng dalawang punong ito, yung tree of life ay city of water. At yun naman lake of fire, ay yun naman tree of the knowledge of good and evil. Ang dulo naman niya ay lake of fire. So yan, malinaw na. So yan yung kabuuan ng tungkol sa dalawang city na to. Okay. Amen. And then, sa pagitan ay merong 2 linya, naging 2 daan, 2 ways. Okay. At bawat pinagmumulan, okay, ng daan ay ang tree of life o tree of the knowledge of good and evil, at magkakaroon sila ng dulo, yun na yung consummation. Ang tree of life, okay, ang naging resulta niya, ang consummation niya, ay isang city na kung saan nandun yung trono, at mula sa trono, umaagos ang ilog ng tubig ng buhay, at nandyan ang tree of life. Andun pa rin siya. Samantalang ang tree of the knowledge of good and evil, sa dulo niya, naging lake of fire na siya. At lahat ng mga negatibong bagay, okay, ay nandiyan sa lake of fire. Yan ay ang katapusan ng tree of the knowledge of good and evil. So the Bible, as a full record of the divine revelation, is a book of signs
In the book of Revelation, for example, there are many signs, such as the golden lampstands, the stars, the lion of the tribe of Judah, the lamb, the 4 horses, and the universal woman. The last and the greatest sign in the book in Revelation is the New Jerusalem. So yung New Jerusalem, ito yung Holy City. So yan yung pinaka greatest signs sa loob ng Biblia na naibunga, nabuo, na consummate mula sa linya ng Tree of Life. The two most striking in the first group of signs in Genesis 1 and 2 are the two trees. Amen. So ito yung pinakamatinding mga tanda sa aklat ng Genesis. Pwede natin sabihin, maging sa loob ng Biblia, ang dalawang puno ay dalawang signs, dalawang tanda na simulang nabanggit ng simula sa aklat ng Genesis, chapter 2. The first two signs is the tree of life as the highest sign signifying God. Even the triune God has life to man and man's relationship with Him. Amen. So inuulit ko, ang tree of life na pinakamataas na tanda ay sumasagisag sa Diyos mismo. So ano ang tree of life? Ang Diyos mismo bilang life supply sa tao. Okay? Pag sinabi natin ang Diyos, ito ay ang kabuuan niya ay ang tres unong Diyos. Bilang buhay sa tao, sa kanyang relasyon sa tao. Ang pinakamataas na relasyon ng Diyos sa tao, mga kapatid, ay relasyon ng buhay. Ito ay ang sitwasyon na kung saan tinanggap natin ng Diyos tungo sa atin bilang buhay. At upang panatiliin ang kasariwaan ng buhay na ito, yung tree of life ay naging tustos ng buhay para sa tao, para kontakin ng tao ang Diyos. At patuloy siyang dumepende sa Diyos sa lahat ng bagay. Kaya ang tree of life ay ang Diyos mismo bilang buhay at tustos ng buhay sa tao. At sa layunin ng Diyos, nais niya na ang tao ay kumain sa puno ng buhay. Tamasahin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay. Tanggapin ng Diyos bilang tustos ng buhay sa pamamagitan ng puno ng buhay. At ito ang pinakamataas na sanda na meron sa loob ng Biblia. Amen. Okay. God created man, breathing into him the breath of life, which became man's spirit. But at the time, he did not put himself into man as man's life. So, nung nilikha ng Diyos ang tao, pagkatapos niyang hinubog ang katawan ng tao mula sa alikabok, hininga niya yung hininga ng buhay sa ilong ng tao. At yung hininga ng buhay, yan ang naging espiritu ng tao. Taong espiritu. At nung pumasok yung hininga ng buhay sa tao, na ilikha ang kanyang espiritu, ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. So, yan yung history ng paglikha ng Diyos sa tao. Pero, nung nilikha ng Diyos ang tao, hindi niya nilagay yung buhay niya sa tao. Bagamat ang kanyang layunin ay tanggapin ng tao ang kanyang buhay. Pero ito ay hindi niya nilagay nung nilikha niya ang tao. Ang ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, ang pagtanggap sa Kanya bilang buhay sa loob ng tao ay sa pamamagitan ng desisyon ng tao. Gusto mo ba ng Diyos bilang buhay mo? Magdesisyon ka. Tanggapin mo, buksan mo yung sarili mo. Gamitin mo yung espiritu mo. At siya ay matatanggap mo bilang buhay.
No? Ganon. Kaso mali yung kanyang tinanggap. Ang kanyang tinanggap ay yung puno ng karunungan tungkol sa mabuti at masama. Diyan ang kanyang tinanggap. Kaya siya ay namatay sa kanyang espiritu. So yan yung history ng tao na may kinalaman sa dalawang puno. So the second of these signs is the tree of the knowledge of good and evil as the highest negative sign, signifying Satan, the devil, even the evil one, as death to man in man's fall before God. So kanina binanggit natin yung tree of life ay sumasagisag sa Diyos, sa tres unong Diyos, okay, bilang buhay at panustos buhay sa tao. Ito namang tree of the knowledge of good and evil, okay, bilang pinakamataas na negatibong tanda ay sumasagisag kay Satanas. Si Satanas yan eh. Yung tree of the knowledge of good and evil. Ito ay ang dyablo, ang masamang isa, bilang kamatayan sa tao, no, sa kanyang pagkatisod sa harapan ng Diyos. So, opposite yan. Yung tree of life, sumasagisag sa Diyos bilang buhay sa tao at panustos buhay. Yun naman, tree of the knowledge of good and evil, ay sumasagisag kay Satanas, sa dyablo, sa masamang isa, no, bilang kamatayan sa tao, no, sa pagkatisod ng tao. Kaya yan yung kahulugan ng dalawang puno. Both of these signs, as the most striking ones, signify persons, God and Satan, not things or matters. So, ibig sabihin yung dalawang puno na yan pala ay sumasagisag sa dalawang persona. Persona yan. Hindi yan bagay lang na ordinaryo. Hindi yan mga pangyayari. Kundi yung dalawang punong yan ay sagisag ng dalawang persona. Yung isa, ang kanyang sagisag ay ang Diyos mismo. Persona yan. Persona. At yun naman, tree of the knowledge of good and evil, si Satanas mismo, persona din yan. Dalawang buhay na persona. No? At sinasagisag ng dalawang puno. Tree of life, ang Diyos, persona yan. Tree of the knowledge of good and evil, si Satanas, persona yan. Naku, kakatakot itong isa. Si Satanas yan. Oh, Lord Jesus. Amen. So the second tree signifies Satan as death, with the implication of knowledge, good and evil. Whereas God is simple, Satan is very complicated. No. So meron pang dagdag. Yung puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, sinasagisag yan ni Satanas, no, ng persona ni Satanas. At diyan sa puno na yan, may mga implication. Merong mga implied na bagay, tinutukoy. Katulad ng knowledge. Sabi yung puno na yan ay puno ng kaalaman. Kaya ang knowledge dyan, sa puno na yan, ay si Satanas din. Tapos binanggit din niya, dito sa punong ito ay may good and evil. Mabuti at masama. Yung mabuting bagay dyan sa punong yan, si Satanas pa rin. At yung masamang bagay dyan sa puno na yan, si Satanas pa rin. Kaya complicated yung puno ng tree of the knowledge of good and evil. Sa kabuuan, si Satanas siya. No, na dumating sa tao bilang kamatayan. Kaya nagkaroon ng kamatayan ng tao. Okay. At dito sa puno na to, meron ding kaalaman. At yung kaalaman dyan, si Satanas din yan. At dito sa puno na ito, meron din siyang prinsipyo ng mabuti
At yung prinsipyo ng mabuti o mabuti diyan, si Satanas din yan. At meron din siyang masama. At ang masama diyan, of course, si Satanas din. Kaya dito sa punong ito, isang complicated na puno. Merong kamatayan, merong karunungan, merong mabuti, merong masama. Totality, si Satanas. Yan ang puno. Pag hindi mo kilala itong puno na ito, malilinlang ka, madadaya ka, maililihis ka, maliligaw ka kung wala kang kaalaman tungkol sa puno na ito. Lalo sa panahon na ito. Ang mga tao, mahilig sa knowledge. Anong knowledge? Si Satanas. At mahilig din ng tao sa mga mabubuting bagay. At yung mabuting bagay dyan sa puno na yan, si Satanas din. At siyempre, marami rin kaalaman ng tao tungkol sa masama. Ang masama ay si Satanas. Kaya sa kabuuan, itong puno na ito, ang kanyang titulo ay Tree of the Knowledge of Good, may good, and evil, may evil. Isang puno siya na sa kabuuan, sinasagisag ni Satanas bilang kamatayan sa tao. Nagdala ng kamatayan sa tao. Amen. Both of these signs, as the most striking ones, signify persons, God and Satan, not things or matter. Amen. Amen. Okay, so, according to the divine revelation, knowledge is Satan, good is Satan, and evil is Satan. Today, the world is in an age that worship knowledge. Before eating of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, Adam and Eve were ignorant, not knowing, so they had no sin. So, yun pala. Bago sila kumain, si Adan at si Eva, nung puno ng karunungan tungkol sa mabuti at masama, ignorante ang tao noon. Wala siyang knowledge. Subalit nung kinain niya, nabuksan yung kanyang mata. Nagkaroon siya ng kaalaman tungkol sa masama at mabuti. Dati wala siyang alam. Ignorante siya. Pero nung dumating na ipasok yung puno sa pamamagitan ng pagkain, na ipasok sa kanya, nagkaroon siya ng kaalaman. Kaya kung titignan ninyo yung history ng tao, sa simula, wala silang alam tungkol sa kasalanan, tungkol sa masama, tungkol sa mabuti. Walang alam ang tao. Ignorante siya. No. Kung tutusin, ang tao ay sinilang na nakahubad. Wala silang feeling sa ganyan. Ignorante sila. Pero nung kumain na sila sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, nagtakip na sila ng katawan nila. Ang unang tinakip nila, yung dahon Okay, ginawa nilang takip. Ibig sabihin, nagkaroon na sila ng consciousness sa kasalanan at hindi kasalanan. Nabuksan na yung mata ng tao. So, ganun ang nangyari noon. kaya alam nyo, pag ignorante, walang kasalanan. Ignorante, walang knowledge Katulad ng isang sanggol. Pag sinilang siya, kumpleto siya. Kumpleto ang kanyang katauhan. Lahat ng organ meron siya. Pero ignorante ang bata. Wala siyang alam. Wala siyang knowledge. Di ba? So, hindi siya nagkakasala. Kasi, ignorante siya. Wala siyang alam. So, yung isang bagay na dumating sa tao ay ang kaalaman. Yun ay ang consciousness tungkol sa mabuti at masama. Kaya nag-cover na siya ng kanyang katawan. Hindi na siya ignorante. Amen. So after they ate
of the tree of the knowledge, their eyes were opened, and they became knowledgeable. That was sin. Ang kaalaman ay naging kasalanan na. Kapag isang tao ay may kaalaman na tungkol sa kasalanan, siya ay may kasalanan na. Hindi man siya na mag-commit ng kasalanan, may kasalanan na siya agad. Dahil sa kanyang kaalaman. Amen. We all consider that to commit sin is to sin. But we may not consider that knowing sin is sin. Naintindihan niyo to? So, ang madalas, ang tinuturing natin na tayo ay nagkakasala kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan. Pag gumawa ka ng kasalanan, sabi mo, ay nagkasala ako, ginawa ko to, nagsinungaling ako, o nagnakaw ako, o gumawa ako ng mga karumal-dumal, nagkasala ako. Pero hindi. Oo, nagkasala ka pag gumawa ka ng kasalanan. Pero pag may kaalaman ka sa kasalanan, nagkasala ka na. So yun yung sinasabi rito. Saan nag-uumpisa ang pagkakasala? Sa kaalaman sa kasalanan. Nung ang tao ay walang alam, ignorante siya. Hindi siya nagkakasala. Pero nung pumasok ang kaalaman, then nag-umpisa na siyang magkasala. Mabuti ba ang may alam? O mabuti ang walang alam? So depende. Di ba? Depende. Amen. So tungkol naman sa good. The genuine good is God Himself. Ang totoong mabuti ay ang Diyos lang. Kapag pinag-uusapan ang salitang mabuti, ang mabuti lang ay ang Diyos. So pakinggan nyo to. So sa Matthew 19:17a, hence, gaining God equals gaining the genuine good. When the rich young ruler came to the Lord Jesus and called him good teacher, the Lord Jesus said, "Why do you call me good? No one is good except one God." So ito yung kwento na may isang mayamang kabataan. Lumapit siya sa Panginoon. At tinawag niya ang Panginoon na mabuting guro, good teacher. So sabi ng Panginoon, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Iisa lang ang mabuti. Yan ay ang Diyos. Na ang ibig sabihin, dito sa buong sansinukob, mga kapatid, ang Diyos lang ang mabuti. Anumang mabuti sa labas ng Diyos ay hindi mabuti, kundi isang mabuti na si Satanas mismo. Kaya wag nating hatulan ang mga bagay na mabuti sa prinsipyong mabuti o masama. Sapagkat maging mabuti siya, kung hindi siya Diyos mismo, hindi siya totoong mabuti. Sapagkat sa Panginoon, sabi ng Panginoon, iisa lang ang mabuti, ang Diyos lang. Ito ay isang pagkaligaw na meron ng tao sa kapanahunan na ito. Sapagkat ang tao ay nabubuhay sa prinsipyo ng mabuti at masama. Kaalaman ng mabuti at masama. Sasabihin niya, kung mabuti, gawin natin. Kung masama, huwag natin gawin. Pero sa prinsipyo ng puno, ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, mabuti man siya o masama, si Satanas pa rin siya. Kung yun ay hindi ang Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Ay, nako. Sabihin niyo, mukhang mahirap tanggapin ito. Talagang mahirap. Mahirap tanggapin, mahirap paniwalaan kung wala kang pananaw sa salita ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo. Hindi lahat ng mabuti ay talagang mabuti. Kailangan kilatisin mo. Ang Diyos ba itong mabuting ito o hindi? Pag hindi ang Diyos ito, ito ay hindi mabuti. At pag hindi yan mabuti, ano yan? Yan ay si Satanas. Okay, kaya sa linya ng masamang puno,
Di ba? Ang linya ay naging prinsipyo ng pamumuhay ng tao ngayon eh. Kung ang iyong prinsipyo ay mabuhay lang sa mabuti, nananatili ka pa rin sa landas ni Satanas. So, yung sinasabi natin ay batay sa revelation na nakikita natin tungkol sa dalawang uri ng puno. Ano ang mabuti? Yung linya ng puno ng buhay na walang iba kundi ang Diyos bilang buhay sa atin na tinatahak natin sa pamamagitan ng ating espiritu. Kaya araw-araw, kumusta ang pamumuhay mo? Kailangan ang pamumuhay mo ay isang pamumuhay sa loob ng espiritu, sa loob ng buhay, sa loob ng pagkain sa punong kahoy ng buhay. Huwag kang lilihis dyan. Huwag kang lilihis dyan. Amen. Amen. If we touch the good things outside of God, this means that we touch Satan. The Bible teaches us that knowledge, good and evil, all are Satan. In the tree of the knowledge of good and evil, therefore, evil and good are equal. Tama naman. Mapamabuti siya, mapamasama siya, pareho siya. Sapagkat ang buong puno ay si Satanas mismo. So ano ang mabuti? Yung isa, yung tree of life, yun lang ang mabuti. At ang tree of life ay sumasagisag sa tres-unong Diyos na siyang naging buhay natin, naging tustos ng buhay natin, at dapat maging pamumuhay natin. Upang tayo ay manatili sa linya ng puno ng buhay. Amen. So, salamat Panginoon. Pinakita mo sa amin ang mga ganitong pahayag upang higit ka namin maranasan, upang kami ay hindi malinlang ng kaaway. Nawa Panginoon, ang buhay na inilalin mo sa amin sa loob ng aming espiritu ay ang maging direksyon namin sa araw-araw. Na huwag kami malihis mula sa buhay. Salamat Panginoon. Amen.